station, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin, Your favorite radio. reaching the entire archipelago. Radio Natin, Your favorite radio. your radio. Radio Natin, Your favorite radio. reaching the entire archipelago. Radio Natin, Your favorite radio. Radio Natin. Manila Broadcasting Company. Itama po ang inyong mga orasan ng oras sa buong kapuluan na alas 7 ng umaga. Sa inyo na ang mga balitang ihahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC, Manila Broadcasting Company or Media Group. Isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga Central Mindanao. Welcome aboard sa Radyo Natin Balita. Ngayon ay araw ng Miyerkules, ika-29 sa buwan ng Hulyo 2026 at ika-15 sa buwan ng Shafar 1448 sa Islamic Isra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer, KBP license, sa BCTR, Sir PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Ronisa Mamintal Kusin, at sa aming mga media technician, Sir Arturo Dumara, Sir Pelahio Dudong Humawan. Ako po ang inyong makakasama, Radyo Natin Caroline Abbas. 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na nahatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Abidin E. Adi at ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suwat Avenue, Cotabato City. Hatid din sa inyo ni MP Attorney Omar Yasser Sema at ng Ministry of Labor and Employment or Molly Barm. At hatid din sa inyo ni Dato Udin Sinsuat, Municipal Councilor Chodoro Ted Moingkit. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago natin dakuhan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon. At ang ating ulat panahon ay nihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurrauf Makakua, katuwang ang DXTC. Radyo Natin na maging alerto at laging handa mga kabang sa muro. Base sa inilabasan ng Pag-asa, patuloy na nakakaapekto sa buong rehiyon ang localized thunderstorm. Kaya naasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat.
Nagbabala rin ang weather authorities sa posible ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na makararanas ng malalakas na pag-ulan. Pinapayuhan ang publiko na maging alerto at sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan at mga disaster response agencies. Sa karagatan, umihip ang hangin mula timog kanluran hanggang hilagang kanluran na may mahina hanggang katamtamang lakas, habang ang baybayin ay inaasahang may katamtaman hanggang maalon na kondisyon na may taas ng alon na 0.6 hanggang 1.5 metro. Pinapayuhan ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat sa paglalayag. Sa isang banda, naitala sa Cotabato Station na ang pinakamataas na temperatura ngayong araw na 31 degrees Celsius. Para sa 3 araw na forecast, inaasahang magpapatuloy ang banta ng localized na thunderstorm sa rehiyon. Ngayong araw na Miyerkules at Huwebes, inaasahan na pinakamataas sa temperatura ng sa 32 degrees Celsius at pinakamababang temperatura na nasa 23 degrees Celsius. Sa araw ng Biyernes, inaasahang aabot sa 31 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura at 23 degrees Celsius naman ang pinakamababa. Manatiling mahina o mananatiling mahina hanggang katamtaman ang lakas ng hangin mula sa timog kanluran hanggang timog. At yan ang ating pinakahuling ulat panahon para sa BERMM. Patuloy na mag-ingat at manatiling nakatutok sa mga susunod na weather update. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. Ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abduraouf Imakakua. Katuwang ang DXTC radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabang sa muro. Siyam na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa ating pangunang balita, 15 dating overseas Bangsamoro workers ang tumanggap ng cash assistance mula sa Ministry of Labor and Employment or MOLE sa ilalim ng Social Benefit Program. Noong ika-27 sa buwan ng Hulyo 2026 na ginanap sa Cotabato City, tumanggap ng 30,000 ang 8 dating OFWs na may pansamantalang kapansanan, habang 100,000 naman ang ipinagkaloob sa 7 dating OFWs na nagtamo ng permanenteng kapansanan habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Ayon sa MOLE, layunin ng programa na makatulong sa gastusing medikal at iba pang pangangailangan ng mga dating overseas Bangsamoro workers bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo at serbisyo. 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, nagsagawa ng courtesy visit ang delegasyon ng ASEAN Network for Free Elections or ANFREL sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region sa Camp Brigade General Salipada Kipendato na sa Parang Maguindanao del Norte. Mainit na tinanggap ni ProBar Regional Director Police Brigade General Christopher M. Abisya si Dr. Anfrel kasama ang kanyang mga kasamahan. Layunin na pulong na higit pang palakasin ang ugnayan at koordinasyon ng ProBar
at Anfrel bilang paghahanda sa kauna-unahang BARM parliamentary eleksyon. Tinalakay rin ang mga hakbang upang matiyak ang kanilang mapayapa, maayos, ligtas at kapani-paniwalang halalan, kabilang ang pagsusulong ng transparency at pagpapatibay ng tiwala ng publiko sa demokratikong proseso. Pinagtibay ng magkabilang panig ang kanilang pangako na magtulungan upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa buong panahon ng halalan sa Bangsamoro. 12 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, tumanggap ang Cotabato Regional and Medical Center ng isang garbage truck compactor mula sa BARM Ministry of Environment, Natural Resources and Energy or MINRI-BARM. Tinanggap ni Medical Center Chief 2 Dr. Ismail Ardimarin ang kagamitan na pinunduhan sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund ni MP Alindato Kipagayaw. Layunin na proyekto na palakasin ang solid waste management ng ospital alinsunod sa Republic Act No. 9003. Inaasahang mapapabuti nito ang pangungulikta at tamang pagtatapon ng basura upang mapanatiling malinis, ligtas at maayos ang kapaligiran ng CRMC. Nagpasalamat naman ang pamunuan ng ospital sa BARM MINRE kay Minister Ahmad Ibrahim at kay MP Alindato Kipagayaw sa kanilang suporta sa pangangalaga sa kalikasan at pagpapahusay ng serbisyong pangkalusugan. Labing 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Dumalo ang 35 persona with disabilities or PWD sa isinagawang orientasyon sa Municipal Hall ng Bacolod, Calawi sa Lanao del Sur noong ika-22 sa buwan ng Hulyo taong kasalukuyan upang higit na mapalawak ang kanilang kaalaman sa mga karapatan, pribilehiyo at mga programang maaring mapakinabangan. Tinalakay sa aktibidad ang mga probisyon ng Magna Carta for Persons with Disabilities at iba pang mga batas na naglalayong pangangalagaan o pangalagaan ang karapatan, kapakanan at interes ng sektor ng mga PWD. Nagbigay rin ng ulat ang Persona with Disability Affairs Office o PDAO hinggil sa kasalukuyang kalagayan ng mga persona with disability sa bayan bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng mga programang nakatuon sa kanilang kapakanan. Ayon pa sa mga organizer, layunin ng aktibidad na tiyaking may sapat na kaalaman ang mga PWD sa kanilang mga karapatan at mga serbisyong inilaan para sa kanila upang higit silang makalahok sa mga programa ng pamahalaan at sa pagpapatupad o pagpapaunlad ng kanilang komunidad. 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitty, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars.
Kaya't ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa KidFree! Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa KidFree, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers.
Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moliportal.h. Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi kaku sa walay na nakinog ko adan ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangile ko dia ko pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakiugo na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan, Bapa? Kaadin na katawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check-upin. Kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Sur lang, eye care clinic. Matunang kayo ito ba, Bapa? Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakayat daun kasaki kabawangan ko naman. Luka buanga sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ana inshallah na nalmo ko. Namaguda sukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, mubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangi kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nila 0966-024-6066. Kano email ad nila glangacc@yahoo.com. Ang ikano dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan na 24 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa iba parating mga balita, hiniling ni Sultan Kudarat Maguindanao del Norte, Mayor Dato Shami Mastura sa kanyang mamamayan at kasamahan sa local government ang pagtutulungan tungo sa progresibo at mapayapang bayan ng Sultan Kudarat. Ito ang ilan lamang sa naging sentro ng kanyang mensahe sa katatapos lamang na State of Municipality Address ng alkalde. Tinalakay din sa ulat sa bayan ang promosyon sa tourism, pagpapatuloy sa mga programang ipinapatupad ng kasalukuyang administrasyon at mga programang nais isulong ng local government units sa hinaharap. Kompleto ang sangguniang bayan na members sa pangunguna ni Vice Mayor Bainor Haina Mastura Malik, Maguindanao del Norte Provincial Government Officials, MP Attorney Shkaka Mastura, Barangay Official at Department Heads. 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga ay pinakita ng sangguniang bayan ng Sultan Kudarat ang mga pangunahing tagumpay at hakbang na isinagawa nito sa nakalipas na isang taon, partikular sa usapin ng road safety, turismo, kapayapaan at kaayusan at pagpapatibay ng ugnayan sa pagitan ng ehekutibo at legislatibo. Ayon kay Vice Mayor Norhaina Mastura Malik, isa sa mga prioridad ng konseho ang pagtugon sa sunod-sunod na aksidente sa National Highway. Nakahanda na ang amyendadong ordinansa
para sa speed limit at naisagawa na rin ang committee hearing kasama ang DPWH at LTO. Gayon pa man hinihintay pa ang pag-aproba ng mga nasabing ahensya bago tuluyang may patupad ang nasabing panukala. Dalawamput 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Nasawi ang isang 17 taong gulang na binatilyo habang sugatan naman ang isa pang lalaki matapos silang tambangan ng hindi pa nakilalang mga armadong suspek sa barangay Kabangalan na Ungkaya Puka na Basila na madaling araw ng ika-27 sa buwan ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ng Ungkaya Pukan Municipal Police Station ang nasawing biktima na alias na Jamira, residente ng barangay Mibak sa bayan ng Sumisib. Ang sugatang biktima na kinilala lamang sa alias na Abu ay patuloy na ginagamot habang sa ilalim sa verifikasyon ang kanyang pagkakakilanlan. Batay sa paunang investigasyon na galing umano sa isang kasalan sa barangay Kabangalan, ang dalawang biktima at pauwi na sakay ng motorsiklo ng pagbabarilin ng mga armadong lalaki bandang alas 12:15 ng madaling araw habang binabaybay ang isang kalsada sa nasabing barangay. 26 na minuto o 28 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba parating mga balita, abot na sa 600 ng sako ng tig 25 kilong bigas ang ibinigay ni MP Attorney Skak Mastura para sa mga biktima ng baha sa bayan ng Sultan ng Kudarat, Maguindanao del Norte. Ang mga bigas ay mula sa pakikipagtulungan ni MP Mastura at Tabang BARM sa ilalim ng inisyatiba ni Chief Minister Abdurrauf Makakuwa. Personal na tinanggap ni Mayor Dato Shami Mastura ang ayuda mula sa BARM. Lubos naman ang pasasalamat ni Honorable Mastura sa mabilis na aksyon ng Bangsamoro Government kasunod na pagbaha na dinaranas ng mga residente dulot ng nagdaang bagyo. 29 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. At atin din sa inyo ng Bagua Line Clinic na matatagpuan sa May Kimpo, Bagua dos, Cotabato City at ng Glang Eye Care Clinic located at Sinsuat Avenue, Cotabato City. At para sa ating panghuling balita, nakipagpulong kay Maguindanao del Sur Governor Kagi Alimitimbang ang isang OIC Base Commanders, Deputy Commanders at mga leaders ng Moro Islamic Liberation Front or MILF at United Bangsamoro Justice Party. Kahapon, ika-28 sa buwan ng Hulyo taong kasalukuyan sa Provincial Satellite Office sa Talayan ng Maguindanao del Sur. Kabilang sa mga dumalo sina MILF Interim Base Commanders Haon Sindatuk, New BGP MDS 5th District Representative Anwar Young Fighter Alamada, Ustad sa Abdul Wahab Kawilan at iba pang mga leader. Tinalakay sa pagpupulong ang mga napapanahong usapin kabilang mga hindi pagkakaunawaan ng ilang leader at grupo na may kaugnayan sa nalalapit na parliamentary election. Nagpahayag naman ng pangamba si Governor Mitimbang sa mga hindi magandang palitan ng salita sa social media na nagmumula sa iba't ibang grupo dahil sa pagkakaiba ng kanilang sinusuportahang partido.
Nananawagan ang gobernador ng pagkakaisa at paggalang sa isa't isa at hinikayat ang mga grupo na iwasan ang personalan at masasakit na pahayag lalo na sa social media. Anya lilipas din ang halalan at sa huli ay magkakasama pa rin ang mga bangsamoro. 31 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin balita. Ngayon ay araw ng Miyerkules. At bago ho tayo magpaalam, hello po kay Ma'am Simbayada. Hi Ma'am, good morning po from Takurong City. Ayan, salamat po kay Ma'am Simbayada. At dyan po sa may lugay-lugay area, kay Kakanuray Udasan Lumna at sa lahat po ng Lumna Udasan family. 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Maraming salamat po sa pagsama sa akin na hanggang sa muli sa ganito ring oras at ipila na 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP license sa BCTR, Sir PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Honoronisa Mamital Kusin. At sa aming mga media technician na Sir Arturo Dumara na Sir Pelahio Dudong Humawan. Ako po ang inyong anak kasama, radyo natin Carolina Abas. Sa magandang umaga, Central Mindanao, manatiling nakatutok sa 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Ganito yun sabihin.